So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, mayroong admission itong si Congressman Rodante Marcoleta na nasaktan ko raw siya sa ginawa kong content patungkol nga po doon sa billboard, which is, alam ninyo yan mga minamahal, kinall out ko yung billboard na magkasama itong si Kibuloy at itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi ang akala ko, 'di ba, siya yung nagpagawa noon, which is kailangan niyang ipaliwanag sa mamamayang Pilipino yung side niya, which is ginawa niya naman. So ginawa niya yung part niya, pinaliwanag niya. At ito yung hindi ko makuha na punto. Alam mo naman pala na hindi ikaw yung nagpagawa, pero bakit hinayaan mo na magkatabi, 'di ba, yung mukha ninyo ni Kibuloy na in the first place, alam mo naman ata, yung mga kaso na kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. So, do you think makakabuti ba sa image mo yan as a concerned citizen na meron din mga kaibigan at kapatiran dito sa INC na ilalapat mo yung pagmumukha mo dito kay Pastor Apollo Kibuloy na merong mga kaso patungkol nga po sa, 'di ba, sa mga bata, sa mga babae, human trafficking, rape, di umano. So, alam mo naman pala na madami siyang issue. Tapos, nung nakita mo yung billboard, alam mo na meron kayong billboard. At sabi mo pa nga, hindi ikaw yung nagpagawa eh. Yan yung pagpapaliwanag mo. Pero, the point na nakita mo, bakit hindi mo kinall out? Diba? Tapos ngayon, bigla mong i-insist dyan sa TRICOM na nasaktan kita. Tapos, ako pa ngayon yung pinapatawad mo. Anyway, magsusorry ako ha. Pero hindi ako magsusorry sa'yo. Magsusorry ako kung mali yung pagkakaintindi mo. Pero anyway, napatawad na din kita, Congressman Rodante Marcoleta. Panoodin niyo yung kanyang sinabi. Pinatawad na ako ni Congressman, nakinig naman ninyo, di ba? And pinatawad ko naman din na siya. So, kasi tinira ako ng mga ng mga alipores niya, inatake ako. Pero okay lang, kasi part din naman to ng pagiging social media influencer ko na, syempre, kaakibat nun, may mga basher tayo. So, pakinggan nyo kung paano natin na-hurt at merong admission itong si Rodante Marcoleta na nasaktan daw natin siya. Panoodin natin to, mga minamahal. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Nga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Di ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. Uy, bakit hindi niya ma-mention? Hindi mo ba alam na yung kaso ni Kibuloy ay ganyan? Ba't hindi mo ma-mention yung kaso niya? I'm just asking lang naman po, Congressman. Bakit hindi mo ma-mention? Kasi ako mention ko yung mga kaso ni Kibuloy eh. Bakit ikaw hindi mo magawang ma-mention? Anyway, continue tayo. As a public servant, bawal yung onion skin ha. Nagko-content lang po based on my personal opinion. Kasi mga minamahal, talagang inipit niya doon si Atty. Enzo Recto, nakakaawa nga si attorney. Pero buti pa itong si Atty. Enzo Recto, talagang islayable naman yung mga sagot. Eh yan yung pananaw ko eh, na mapagdin lang ka eh. Pero anyway, yung issue natin yung pag-usapan. Continue tayo. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, papasaysaan na kita, sapagat ako'y public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo, baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga gumawa ng billboard na yan. Lilinawin ko, yung billboard na yan, mga minamahal, ang pagkakasabi ko doon, kasi syempre hindi ko din naman alam, kasi hindi naman niya sinabi na hindi siya yung gumawa nun eh. Expect ko kasi na kapag yung billboard inilagay mo dyan, meaning ikaw yung nagpagawa niyan. So pasensyahan nyo na ako doon sa part na yan. Medyo hindi tayo nag-background research. Pero yung punto natin dito, the way na nakita mo
The way na alam mo, the way na updated ka na magkasama yung pagmumukha ninyo. Sige, sabihin na natin, because of your supporters. Madaming sumusuporta sa'yo. Baka magulat pa nga ako. Sabi mo, di ba, baka magulat pa nga ako at mabaliw. Dahil baka mas dumamay pa yung mga billboard issue na billboard na kasama itong si Kibuloy. Pero yung punto natin dito, alam mo eh. Di ba? Magkasama kayo eh. Alam mo. Pero bakit hindi mo kinola out? Alam mo naman pala eh. So, inantay mo pa na makita ng mga mata namin? Kasi alam namin may mali kay Kibuloy, sa'yo wala. Walang mali sa'yo. Pero yung kay Kibuloy may mali eh. Diba? Talaga nga namang nadadamay. Yung INC, kasi madami akong mga kapatiran, madami tayong mga kaibigan na kapatiran, nadadamay. Diba? Dalawang religious group, magkasama, in one frame. Really? Congressman? Hindi mo man lang ba yun i-call out na kung po pwede, pag magpagawa kayo ng billboard, kung ako lang yan nyo, ako na lang, wag na kayong magsama ng iba. Di ba? Para nang hindi nadadamay sa issue, lalo pat ako po ay ng simbahan. Gets mo kung I'm just stating the facts. Anyway, continue tayo. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Okay. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. Okay. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Kamukha nung Okay. Kaya mong i-tolerate kasi wala ka naman talagang maipuna kasi as a public servant, bawal pikon. 'Di ba? So, mga minamahal, 'di ba? Kaya daw i-tolerate. In the first place, hindi mo naman talaga tawag dito. Yung punto natin dito, may point yung sinabi ko. 'Di ba? Medyo nainis ka lang kasi ginagawan mo kasi ng mali siya. Huwag mong gawan ng mali siya. Kino-call out lang kita. Kasi lahat naman tayo may freedom of speech. May press freedom tayo. So, nasa sa iyo na yan kung mali yung pagkakaintindi mo. Sorry kung mali yung pagkakaintindi mo, pero hindi ako magsusorry sa ginawa kong content. Yun lang. So, anyway, mga minamahal, by the way, na-cite and contempt si Attorney Ricky Tumutorgo. Grabe talaga tong si Marcoleta, no? Kung ako yung mag-aano din ata, hindi ako hindi, matapang ako, dadalo ko pag ako'y pinatawag. Pero, I think, hindi naman. Kasi, pinatawad niya naman na ako, diba? Pero wag naman sana na. Alright? So, anyway, mga minamahal, it's me again. Pahingi lang ako ng comments, plus like and share. So, ingat mga kababayan.